Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Diyos ko po, na-shock lahat, di makatao ang ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Pinakakasuhan na. Nako. Yan mga kababayan, ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At eto nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin, delikado na, ipapakulong na. Nako, grabe ang ginawa kay VP Sara. Dahil nga po rin mga kabayan, i-share din po natin itong pinakabagong survey, no? Survey result ng approval and trust ratings, no? Top national government official mula po ito sa pulso ng masa. Okay, Okta Research mga kabayan. Ito po yung ginawa noong October 31. Okta Research. Bakit ba yung mga research company ngayon, no? I mean yung mga research institutions like Okta Research at saka yung iba pa. Why are they so bakit lagi nilang ginagawa? Bakit lagi silang nagre-research ngayong panahon ito, ngayong administrasyong ito? Sa panahon naman ni dating Pangulong Duterte, bihira lang kayo maglabas ng mga research, di ba? Pero ngayon halos buwan-buwan may research kayong ginagawa. Wala ba kayong tiwala sa gobyerno? Kaya gusto nyong laging chine-check kung may tiwala pa ba ang taong bayan, ganun. Di ba? Anyway, this only implicates that these institutions are maybe doubtful, di ba? Sa administrasyon ito, kung lagi silang mag-research, di ba? Hayaan nyo po silang magtrabaho. Itong mga natin, at hayaan nyo pong sa bagay, paano malalaman ng taong bayan kung walang research, di ba? Pero ang pinupoint ko lang, sige mamaya mga kabayan, bigyan natin yun ng reaction. At ito pa, i-share din po natin itong si Ressa Hontiveros. Nako, butata. Ipapakita natin kung paano po siya binutata at sinupalpal ni dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, at ito pa. Nako, ito talagang magpapainit sa ulo ng, like for example, ni Dilima, ni Chiljokno, ni Ressa Hontiveros, no? Itong desisyon ng korte, no? Ang desisyon po ng Supreme Court, mga kababayan, teka lang. Lakihan natin. Lalakihan ko para mamaya pag ipakita ko sa inyo, malaki na, okay? Ang desisyon po ng Supreme Court sa human right petition. Ito po mga kababayan versus Duterte. May decision na po sila mamaya, Okay. Unahin na po natin ito. Simulan na po natin dito sa trust rating na ito. Nakakainit ng ulo. Sa kabila ng nangyayari sa ating bansa, mas mataas pa ang patawa talaga. Makikita nyo na ba? Approval and trust ratings, top national government official from September 4 to 7, 2024. Inilabas po nila ito nung 31 kahapon po mga kabayan, pero ito pala ay noong September 4 to 31, 2024. Ano ang sa trust, sa approval ratings po mga kabayan, President Bongbong Marcos Jr. 66 ang nakuha niya, no? Sa trust rating naman po 69, palakpakan. Vice President Sara Duterte 52 sa approval ratings, at trust ratings naman po 57. House Speaker Romualdez 65 sa approval, at sa trust rating naman po 67, no? Ito mga kabayan, sa kabila po ng nangyayari sa ating bansa, sinasabi nitong Okta Research, no, na nagtitiwala, no, pa rin
marami pa rin ang nagtitiwala dito kay President Bongbong Marcos Jr. kaysa po kay Vice President Sara Duterte. Pero ang nakakatuwa dito mga kababayan, tingnan niyo po yung sana makuha natin. Ito to. Ito po ang nakakaano dito. Etong reaction, no? Ito highlight natin, no? 24,000 po ang tinawanan lang, pati si Attorney Harry Roque. Tumawa lang dito sa Ito, Attorney Harry Roque. Tinawanan lang po itong survey na ito. 24,000 ang tumawa, 968 po. Ito ang totoong survey, itong totoong survey, nakikita po ng taong bayan. Ibig sabihin, pag ikaw ay tumawa, you are not satisfied dito sa resulta, di ba? But, yung mga nag-like, sila po yung satisfied, maybe, no? Gusto nila yung survey na ito. Doon po sa mga nag-heart, 282. Ito po talaga yung mga satisfied mga kabayan sa ginagawa ng administrasyong ito, no? 71 ang galit, napawaw, 50, 18 po ang napayakap na may heart, at ang umiyak ay 12. Pero mas marami po ang tumawa. So, paano mo i-justify itong mga reaction ng totoong Pilipino, no? Dito sa resulta ng survey ninyo, di ba? Kasi kung magsusurvey kayo kahit sa online na lang, maglagay kayo diyan. Kayo po ba ay approve ba sa inyo? Nagtitiwala pa kayo kay PBBM marami ang magre-react diyan. Wherein yan po ang totoong survey, di ba? Ito po ang totoong survey mga kababayan. Itong mga reaksyon ng taong bayan na kung saan marami pong tumatawa. Tinatawanan lang yung resulta nyo. May pondo ba kayo dito sa ninyo? Sa pag-susurvey ninyo? Kasi kung may pondo kayo, useless po yan. Useless po yan kung ganito naman ang magiging resulta ang magiging reaksyon, no? Ng taong bayan. Tatawanan lang yung resulta. Yan mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Satisfied ba kayo? Dito sa resultang ito? Well, anyway, ano pong inyong opinion? I-comment na lang po, okay? At ito, pakinggan po natin. Saglit lang naman to. Ito nga, gusto ko lang ulitin kasi ang sarap pakinggan nito. Ito po. Sabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito to sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say as a it's civilian, not, sa professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, right? It's not my view Hindi only, ka Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it dumaan. on. So yan, dyan magaling si Hontiveros, no? Sa kanyang opinion without any evidence na ipanapakita. Lagi kasi nilang inuuna po nila yung kanilang opinion, no? Yung pagbibigay nila ng justification, without any evidence, mga kababayan. Kaya palagi, di ba sa mga hearing-hearing na yan, di ba? Hearing-hearing. Ito talagang trabaho ni Hontiveros, di ba? Akusahan niya na naman. Hindi pala justification, mga accusation, di ba? Inuuna po nila yung akusasyon, no? Doon sa tao, then sa susunod na wala na silang ipapakitang ebidensya. Na mag-justify doon sa accusation nila. Kaya ang hirap dito kay Hontiveros, mga kabayan, babae nga no? Hindi naman siguro lahat ng babae ganito, no? Na di ba? Puro lang salita ng salita, walang ebidensya, no? Parang kawawa ang magiging asawa nito. May asawa ba ito? Ang hearing ko nga may ano ba yun? Kabit? Well, anyway, ibang usapan din yun, mga kabayan. Ang pinupoint out ko lang dito, kawawa po yung magiging partner, asawa ni Hontiveros sa kanya. Kasi biruin mo, akusahan mo agad yung asawa mo without any evidence, di ba? Di kawawa.
record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat kayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. So yan, umamin pa. Totoo po, Mr. Chair. Salamat kaayo, Mr. Chair. Totoo nga na hindi siya nagdala ng isang syudad, di ba? Hindi niya alam kung paano patakbuhin ang isang syudad. Ang alam niya lang, mga kabayan, no, ay magdakdak ng dakdak dyan sa Senado. Kasi wala naman siyang hinahawak ng ano eh. Di ba? Hindi siya dumaan bilang mayor, congressman, senador siya. Hindi siya dumaan ng mayor. So talagang dakdak ng dakdak yan. Without any experiencing, di ba? Or experience. Ha? Without experience. Ito po, ito ano lang natin sa totoong buhay, no? Ito pong si Hontiveros, ito po yung empleyado, no? Na graduate siya, di ba? Graduate sa isang kilalang, for example lang, sa isang kilalang school, no? Diyan siya, graduate siya dyan eh. Alam niya yung mga theory na yan, no? But, no? Hindi, siya po yung empleyado na ito, itong marunong lang sa mga theory, ba? Pero, may mga empleyado tayong katulad din Tatay Digong, no? Na talagang na-experience na talaga sa ilalim kung paano talaga magtrabaho. Di ba? Pang ano to, si Hontiveros, pang managerial na ito. No? Yung manager ba na sip-sip din para maging... kasi yung mga manager, may ano yan eh. For example, manager, general manager, di ba? Yun yung mga may pangarap. Yung mga sip-sip. Yan, mga kabayan. Ano sa palagay nyo? Itong Hontiveros, mga karibin natin, no? Wala talaga eh. Umamin na nga. Wala siyang alam. Hindi niya na-experience. Yung na-experience Tatay Digong. Tapos, siya pa itong pinipilit na yung mga theory niya. Wala namang ebidensya. Ganon din. Ito, magpapainit sa ulo ni Hontiveros, De Lima at Chiljokno at ng iba pa na mga against dito at sa human rights. Ito, basahin niyo itong kahapon lang to sa inquirer.net, no, October 31, 2024. Dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. Yan dismissal mga kababayan. Anong masasabi nyo? Puro kayo dakdak, puro kayo. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, no, kung kakasuhan nyo ako, kasuhan nyo na ako sa korte. Tulad nito. Di ba? Dismissal. Ano na? Ano nang mangyayari sa inyo ngayon? Di ba? Yung mga accusation ninyo kay Tatay Digong, no? Unti-unting nawawala. Manahimik na lang kasi kayo at magtrabaho kayo. Ang daming problema ng Pilipinas. Duterte ang finofokusan ninyo. Di ba? Hindi po 'yon. Marami na pong nangyayari, no? Na korupsyon. Kung hindi man, let's say walang korupsyon. But still, you have to investigate this, itong mga pondo kung saan napupunta. Di ba? Kasi nandyan kayo to check and balance, no? Check and balance the usage, no? Ng mga funds na ito kasi hindi po natin ito hinihingi, mga kababayan. Hindi po ito hiningi ng Pilipinas para lang ipamudmod sa mga walang kwentang bagay, no? Itong mga inuutang ninyo sa World Bank, itong pagbebenta ninyo ng gold, no? May mga purpose siguro yan na makikinabang ang taong bayan. Yan dapat mag-focus kayo eh. Sana ba napunta ang mga perang ito? Bakit ganito? Diba? Dapat yun yung tinatanong nyo sa sarili ninyo eh. No?
nako, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? Ito, good news po ito, ha. Ito na nga, mga kababayan, Vice President Sara Duterte, kakasuhan. Ito, pakinggan po natin. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, nagbanta po itong Blue Ribbon Committee ng House of Representatives na sila po ay, si BP Sara po ay maaari daw nilang kasuhan ng plunder, no? Dahil po sa hindi masagot-sagot yung kanilang akusasyon o hindi maipaliwanag sa kanilang maigi, no? Mga spoiled kasi ito eh. Alam po ninyo, ito po hindi pa po pasintabi po dito sa mga congressman, no? Hindi pa po naililibing man lang. Hindi pa po humuhupa. Kanina po nanonood ako ng TV Patrol. May baha pa rin po sa sa Kabikulan. Hanggang bewang pa rin po yung tubig ng mga tao doon, no? Hindi po kayo makapaghintay, no? Wala nga po kayong makita, hindi nga po maramdaman ng mga mamamayan yung aksyon ninyo. May malaki po tayong suliranin ngayon, no? Na nakitaan po ng kapalpakan ng Pangulo ng Pilipinas dahil naikumpara po si Pangulong Duterte at saka itong kasalukuyang Pangulo, ang layo. Marami pa pong nawawalang mga tao. Charmy Vlog, thank you very much sa Sec 50. Happy Blessed Sunday, Kuya. Sa totoo lang po, yung Vice President po tumutugon pa ng kanyang suliranin. Alam nyo, kung ako matino, kung ako congressman at matino akong Congressman Gonzales, kung ako matinong congressman, tigil muna lahat. Tama yun, mga kababayan. Tigil muna lahat, tulong muna, no? At saka itong matindi, no? Dapat kasi ang imbestigahan ninyo yung mga flood control projects, di ba? Or yung efficiency, no? At effectivity, no? Ayan, mga kababayan, hindi ko na ma-pronounce. Ng pag-response, no? Yung efficiency ng response ng gobyernong ito towards this typhoon. Ang problema sa inyo, di ba? Kasi, kapag hindi nyo po i-check, no? Yung efficiency, no? Ng response, ng gobyernong ito, mga kababayan, dito sa bagyong Katrina, maaaring sa mga susunod na mga bagyong darating sa ating bansa, no? Hindi ito matatakot ng mga hinayutak na ito, yung mga local government at saka yung mga nasa executive. Hindi po sila matatakot. Bakit? Hindi nyo rin-repaso yung batas no? Na ganito pala dapat. Or maybe, may mga batas na po tayo na ganito dapat, di ba? Mabilis ang response natin, no? Yung mga deployment. Siguro may mga batas naman tayong ganyan. Ang problema lang sa implementation, no? Bakit hindi nyo bigyan ng mataas or malaking kaparusahan, no, ang mga local government kapag sila po ay hindi sumunod dito sa siguro ko itong MDRRMC, meron naman sila siguro di ba? Mga protocols. Kapag hindi sumunod diyan, no? Kapag hindi nasunod diyan at maraming casualties, no? Not because of the typhoon, but sa kapabayaan po ng gobyerno, no? Siguro dapat parusahan din 'to di ba? Para matakot, no? Sa susunod, yan nga pong sinasabi. Yan nga po, mga kabayan, yan nga po ang gusto ni Tatay Digong Yung mga sinasabing PI, pananakot po yan for them to do their job. Diba? Kasi pag sila please naman, mag-rescue na kayo. Hindi yan. Please mo yan. Kailangan mo talagang i-PI mga yan, di ba? Yan ang gusto ni Tatay Digong at yan ang gusto ng taong bayan para magkaroon ng effective, no? Na response itong di ba? Ayaw nyo kasi ayaw nyo lang kahit Tatay Digong, pero grabe, napakalaki po, no, ng pagkakaiba. Gaya ng sabi ni tatay ni Sir Badong Aratiles, no, na malaki po ang pagkakaiba ni President Duterte dito kay PBBM, no. Kasi mga kababayan, for example,
kayong mga nanonood na mga parents, no? Lalo na yung mga ama, di ba? Paano mo ba yung mga anak mo i-handle, di ba? Kung may meron kang mga makukulit na anak, di ba? Di ba minsan pinagbabantaan mo sila. Pag hindi ka pa tumigil, makakatikim ka, di ba? Wag na po tayong magmalinis lahat po. Pati ako, ginagawa ko rin 'yan sa mga anak ko. Makakatikim ka mamaya pag hindi ka tumigil, di ba? Pero yung sinabing 'yon, mga kabayan, ay puno yun ng pagmamahal. Dahil ayaw mo silang, no? Ayaw mo silang mapunta sa kasamaan. Kaya sinasabi mo na with your all means, si Tatay Digong PI nga, di ba? PI po ang kanyang ginagamit. Sa akin, makakatikim ka mamaya. Diba? Parang ganun. Kasi you want them to grow. Sa mabuting paraan, hindi po sa like sa government din, mga kabayan. Kung ikaw ang ama ng isang gobyerno, dapat you have to be strong enough kasi marami talagang mga sutil. Mga sutil dito sa mga loko-loko dito sa gobyerno. Kaya kailangan mo talaga ng isang pag-uugaling ama. Yung tunay na ama, yung talagang tinuturing mo silang mga anak. Tatay Digong is one of those person or man na nakilala natin na talagang amang-ama talaga siya sa bansang Pilipinas, no? Pero dito, siguro ko dito sa administrasyon ito, mga kababayan, ang turing lang siguro sa atin, no? Mga step sons and step daughters. Kasi sometimes, no? Yung ito nasisingit ko lang bilang isang ama, no? Yung pagmamahal sa anak ba? Kasi siyang ama natin, no? Si President Bongbong Marcos ang ama natin. But dito sa administration nararamdaman natin, gaya ng sabi ko, para tayo pong mga step sons at step daughters. Why? Because some of the stepfathers, mga kabayan, they don't care, no? Hindi naman lahat, pero meron talagang ganun ng pag-uugali ng stepfather, no? Merong iba na pababayaan lang talaga yung mga anak ng unang asawa. Well, anyway, mga kabayan, napapapunta na po tayo dyan because I just want to point out na maganda, no? Si PRRD na ama, no? Maganda po yung pinapakita niya bilang isang ama, mga kabayan. Okay? Well, ano yung mga kabayan, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito, ay comment na po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Matinong senador.